Okay. Magandang gabi mga kapatid kaibigan. Bago tayo mag-umpisa, may kunting hihilingin ako sa inyo. Paki-subscribe sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong tagapagligtas na si Jesucristo. Paki-like, paki-subscribe. At ngayong gabing ito ang ating pag-aaralan, itong Episo. Manalangin muna tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po kayo sa gabing ito. Narito kami, Panginoon. Kami po'y mag-aaral sa iyong salita. Basbasan mo po, Panginoon, ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng tagapakinig nitong minsay na ito, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, ng aming Panginoong tagapagligtas. Amen. Dito tayo mag-aral, mga kapatid kaibigan, sa Episo Kapitulo 2 versikulo 5 hanggang 9. Ito ang sinasabi rito. Maging noong tayo'y mga patay sa pamamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y naligtas. Noong una, mga patay tayo dahil sa ating pagsuway. Ngayon, binuhay tayo kasama ni Kristo sa biyaya. Naligtas tayo sa biyaya, sa pananalig kay Kristo. Yan ang ibig sabihin dito sa versikulo 5. Noong una, mga patay tayo dahil sa ating pagsuway. Pero ngayon, binuhay tayo kasama ni Kristo. Dahil tayo ay nananalig at tumanggap kay Kristo. Naligtas tayo sa pananampalataya, sa biyaya ng Diyos. Yan ang ibig sabihin dito sa versikulo 5. 6. At tayo'y muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus. Binuhay niya tayo at pinaupo sa sangkalangitan pag tayo ay naniniwala, pag tayo ay tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Kasama tayo doon nga makaupo. Yan ang ibig sabihin dito sa versikulo 6. Isasama tayo ng ating Panginoon doon sa kanyang kaharian dahil tayo ay iniligtas niya sa biyaya, dahil tayo ay sumasampalataya kay Kristo. Tinanggap natin ang ating Panginoon na tagapagligtas, kaya tayo binuhay niya dahil siya ay namatay at muling nabuhay. Tayo rin ay namatay din kasama ni Kristo at binuhay din tayo kasama ni Kristo. Yan ang ibig sabihin dito sa versikulo 6. 7. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 7. Upang kanyang maipakita sa mga panahong darating ang di masukat na kayamanan ng kanyang biyaya sa kagandahang loob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ayan, mga kapatid kaibigan. Di masukat ang biyaya dahil tayo ay iniligtas niya. Yan biyaya. Pagligtas tayo ay mga mayaman. Bakit? Ipinaghanda tayo ng matitirhan doon sa kanyang kaharian.
Naghahanda siya ng ating matitirahan. Kaya di masukat ang kayamanan ng Diyos pag tayo ay naniniwala, pag tayo ay tumanggap kay Kristo. Ang sabi nito, mayaman. Mayaman tayo sa biyaya ng Diyos. Pero ang kaligtasan, pag ligtas ka, mayaman ka. Ikaw ang mayaman. Yan. Yan ang ibig sabihin dito. Kagandahang loob sa pamamagitan ni Kristo. Isos. Yan ang sinasabi dito sa versikulo 7. 8. Ito ang sinasabi dito sa 8. Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Hindi ito kaya sa ating sarili. Ang Diyos lang itong makagawa nito, ang kaligtasan. Dahil hindi kaya ito gawin ng tao. Sa ating pananampalataya kay Kristo, nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Siya ang gumawa nito sa cross sa Kalbaryo. Naligtas tayo dahil tayo ay sumasampalataya. Tayo ay nananalig at tayo ay tumanggap kay Kristo. Yan ang ibig sabihin dito. Hindi ito sa ating mga gawa. Ang kaligtasan kay Kristo ito, sa ating pananampalataya, sa ating pananalig kay Kristo. Kaya naligtas tayo sa biyaya ng ating Panginoong Jesucristo. Ayan. Yan mga kapatid, kaibigan, ang ibig sabihin dito sa versikulo 8. Naligtas tayo sa biyaya ng Diyos dahil sa ating pananalig at pagtanggap kay Kristo. Yan ang ibig sabihin dito sa versikulo 8. Last verse, 9. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 9. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmalaki. Yan ang sinasabi dito. Hindi sa pamamagitan ng gawa. Sa naligtas tayo sa pamamagitan ng biyaya, sa pananalig. Yan tayo naligtas sa ating pagtanggap kay Kristo. Hindi tayo makagawa ng mabuti pag wala si Kristo. Dahil ang ating gagawin, mga masasama. Pero pag si Kristo ay nandito sa atin, ang mga mabubuting gawain ang ating ginagawa. Yan ang ibig sabihin dito. Basta ang tao ay nakakilala kay Kristo. Pag ang tao ay tumanggap kay Kristo, siya ay gumagawa ng mabuti. Hindi na siya gagawa ng masama. Dahil siya ay nakakilala kay Kristo. Siya ay nakakatiyak sa kanyang kaligtasan. Ayan mga kapatid, kaibigan, itong ating pinag-aralan, mahalaga ito. Nga alam natin nga naligtas tayo sa pananalig kay Kristo, sa ating pagtanggap kay Kristo. Diyan tayo nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, kaibigan, ay sa gabing ito, baka mayroon hindi nakakatiyak sa kaligtasan. Tiyakin natin ito ngayong gabing ito. Paano ba matiyak ang kaligtasan? Ganito, manalig tayo kay Kristo, tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ayan ang gagawin natin. Diyan tayo nagkaroon ng kaligtasan sa pananalig at pagtanggap kay Kristo. Pagkatapos mong tinanggap ang ating Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas, anong gagawin? Magpabautismo sa ngalan ng Ama, sa ngalan ng Anak, sa ngalan ng Espiritu Santo. Iyan ang gagawin dahil ang bautismo ay mahalaga. Paglubog mo, namatay ka kasama ni Kristo. Pag-ahon mo, nabuhay ka kasama ni Kristo. Kaya nga, ayan ang kahalagahan ng bautismo. Ikaw na nagiging bagong nilalang na. Wala nang dating pagkatao. Ikaw ay bago na. Ikaw ay nakatawid na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Ikaw ay nagiging born again. Ayan. Ayan ang kahalagahan ng bautismo. Ano ang gagawin pagkatapos mong nabautisman? Sundin ang kanyang mga utos.
huwag lapastanganin ang utos ng Diyos, huwag itakwil, huwag burahin ang utos ng Diyos. Dahil ang sabi ng Diyos, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Yan ang sinasabi sa 1:14, versikulo 15. Mahal natin ang Diyos. Sundin natin ang kanyang mga utos. Huwag natin lapastanganin, huwag natin burahin ang utos ng Diyos. Kaya ang sabi ng Diyos sa unang Juan kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 4, nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang therefore, ang nagsasabi na nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Yan ang sinasabi ng Diyos. Sundin natin ang kanyang mga utos dahil nasa utos ng Diyos ang palatandaan ng Diyos na tayo ay nakakilala sa Diyos at kilala rin tayo ng Diyos. Ezekiel 20:20. Ayan, naglagay ang Diyos ng palatandaan. Ano ang palatandaan ng Diyos? Ang ikapitong araw, ang Sabat. Ayan, ginawa ng Diyos na palatandaan. Dahil ang Sabat ay banal na araw yan. Ipinagpahinga ng Diyos yan. Binasbasan, pinagpala, ibinukod para sa Diyos. Iyan lang araw na yan ang ipinagpahinga ng Diyos. Ikapitong araw. Kaya nga, ayan ang ginawa ng Diyos na palatandaan. Ngang sabi, kilala ninyo ako, kilala ko kayo. Yan. Kilala natin ang Diyos. Bakit? Naglagay siya ng palatandaan yung Sabat. Kaya sa bagong langit, bagong lupa, ang sabaron ay Sabat. Bagong langit na yan, bagong lupa. Final na yan. Dahil wala na tong langit na to, wala na tong lupa na ito. Tayo rin ay babaguhin ng Diyos. Ito katawan ko, nabubulok. Palitan ito ng katawang panlangit na hindi na ito mabubulok. Hindi na ito mamamatay. Kaya doon tayo magpapatuloy sa pagsamba ng ating Panginoon. Sambahin natin ang Diyos sa Espiritu sa katotohanan. Mga kapatid, kaibigan, tinuturuan tayo ng Diyos. Panambahan, tinuturuan tayo. Ikapitong araw, Sabat, kabagong langit. Saan ba? Sa Isaiah 66, versikulo 22 hanggang 23. Versikulo 22, mababasa mo ang bagong langit, bagong lupa. Mababasa mo dyan sa versikulo 22. Sa versikulo 23, mababasa mo ang araw ng pamamahinga. Pag makabasa ka ng araw ng pamamahinga, Sabat yan. Pero dito, sa Biblia kong hawak, Sabat ang nakalagay dito. Lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos. Mukhaan, harapan, makikita natin ang Diyos nating sinasamba. Kaya nga mga kapatid, kaibigan, kumplito ang itinuro ng Diyos. Kaligtasan, si Kristo ang tagapagligtas. Kautosan, ang Ama ang sumulat. Daliri ng Ama ang isinulat sa 2 tapyas ng bato. Bautismo, tinuturuan tayo. Kaya mga kapatid, kaibigan, ngayong gabing ito, pag kayo naniniwala, kayo ay may buhay na walang hanggan. Pangalan nyo ay nakasulat ng sa aklat ng buhay. Mahal tayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos na tayo mapahamak. Gusto ng Diyos na tayo maligtas. Kaya mga kapatid, kaibigan, paniwalaan natin ito. Tuminsay na ito. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Alam ng Diyos ang ating isip. Alam ng Diyos ang laman ng ating puso. Pati buhok natin bilang ng Diyos yan. Kaya mga kapatid, kaibigan, hanggang dito na lang tayo. Paki-subscribe sa aming munting YouTube channel, paki-like at paki-share para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo. At maipakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo, ating Panginoong tagapagligtas. Walang ibang pangalan na ipinakilala ko rito. Si Hesukristo lamang. Dahil siya ay Diyos nga nagkatawang tao. Siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Siya lamang ang Diyos nga tagapagligtas, wala nang iba. Gawa 4:12. Paki-subscribe, paki-like, paki-share para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo. Maraming salamat po. Tayo na'y manalangin.
Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa mga salita mo naming napag-aralan ngayong gabing ito. Basan mo po, Panginoon, ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng tagapakinig nitong mensahe nito. Amen. Na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Kristo, naming Panginoong tagapagligtas. Amen.